Bati po ng kapayapaan mula sa ating Panginoon ay siyang paabot ko po sa inyo at ang pagpapala ng Diyos ay naway laging inyong tinataglay dahil sa dakila at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hindi po lingid sa ating kaalaman na marami pong mga Kristiyanong Katoliko sa ating kapanahonan ngayon ay taken for granted na lamang yung kanilang pananampalataya. Ang tinutukoy ko po yung doktrina ng ating inang simbahan na kung saan marami po ang hindi ho na gaanong nagbibigay papahalaga nito, kung kaya't pag sila ay nakausap at napapahayagan ng ibang mga ngaral, nakukumbinsi sila na lumipat sa kanilang samahan o kanilang sikta ng pananampalataya. Kaya sa episode po na ito, mga minamahal kong sisters and brothers in Christ, ay akin pong talakayin ang common po na atake sa ating pananampalataya ay ito po ay patungkol kung bakit daw po tayo nag-aantanda ng krus. Dahil ang sabi nga daw po sa banal na aklat, sa aklat ng Revelasyon, na ang pag-aantanda daw ng krus at sa kanang kamay ay ito po ang tanda ng Antikristo. Subalit hindi ko po tatalakayin sa episode na ito yung tungkol sa bagay na yan. Kauna lang yon, sapagkat yun po ang dahilan kung bakit pag inatake na po yung tungkol sa banal na krus, ay marami po ang nag-aalinlangan na sa ating pananampalataya at ito ang dahilan upang sila ay sumama ng tuluyan sa kanilang pananampalataya at iwanan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal kong kapatid, ay buksan lang po ang inyong kaisipan, sariwain po natin yung aral ng ating inang simbahan. Bakit nga ba tayo nag-aantanda ng krus? No? Nag-aantanda ng krus. Ano nga ba ang ipinapahayag pag tayo ay nag-aantanda ng krus? Dalawang bagay po mga kapatid. Una, na ipinapahayag natin na mayroon tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ito po yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang pangalawang bagay na ating ipinapahayag pag tayo ay nag-aantanda ng krus, ay tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. So tuwing tayo ay nag-aantanda ng krus, ay ginugunita natin lagi ang Diyos na labis na nagmamahal sa atin, at ito ay pinapatunayan niya na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay kanyang suguin hanggang sa ito ay malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi ng marami na umaatake sa ating pananampalataya na ang krus daw ay pantakot ng multo. Ang krus daw ay pantakot sa demonyo. Totoo nga ba itong kanilang sinasabi? Tama po. Marami pong masamang espiritu, multo, kung sabihin ng iba, natatakot po sa krus. Bakit? Ang sabi po ni San Pablo ay ganito po. Sa unang Korinto 1:17 hanggang 18, ay pinapahayag po ni San Pablo sa unang iglesia nung kapanahonan sa Korinto, sapagkat ang aral ng krus o kamangmangan sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangangaligtas. So mayroon palang kapangyarihan ang aral ng krus ni Kristo. Dahil sa pamamagitan ng krus na yan, na kung saan doon nakabayubay ang ating Panginoong Jesucristo, ay winakasan ang kasalanan. Ikaw at ako ay tinubos mula sa pagkakasala at ang ating mga pagkakautang ay siya ang nagbayad. Yan po yung kalubusan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, yung mga tumutuya sa ating pananampalataya, bakit tayo nagsasign of the cross, ang sabi pala ni San Pablo, ulitin ko po, ito ay kamangmangan para sa mga nangapapahamak. So, ibig sabihin, itong mga umaalipusta sa atin, itong mga tumutuliksa sa ating pananampalataya, sila pala yung tinutukoy ni San Pablo ng mga napapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan mula sa Diyos sa mga tao na naliligtas. Kaya mga kapatid, huwag po natin ikahiya na tayo ay nagsasign of the cross. Yung iba po napakatipid mag-sign of the cross. Hindi halos makita yung cross. Ang sabi nga ni San Pablo, sa Galatia 6:14, huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ano nga ba yung tinutukoy niya?
ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipagmamapuri. So, ibig sabihin ni San Pablo, wala siyang pakialam sa ibang bagay sa mundo. Wala siyang dapat itaas. Wala siyang ipagmamalaki, kundi ang krus ni Kristo na ginamit na kasangkapan ng Panginoon upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako naman ay patay na para sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ni San Pablo, dahil sa krus ni Kristo, ang buhay niya ay para na sa Panginoon, hindi na para sa mundo. So kung ang buhay ng isang tao hindi para sa mundo, ito'y nangangahulugan na siya ay namumuhay sa kabanalan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, na magpakabanal kayo. Kung papaano ang inyong amang nasa langit ay banal, magpakabanal din kayo. Kaya iyon ang ginagawa ni San Pablo, na ipinagmamapuri niya, ipinagmamalaki yung aral ng cross. Dahil para sa kanya, siya ay patay na sa sanlibutan. So, ibig sabihin, hindi na siya nangumaling sa mga bagay ng sanlibutan na magbubuyo sa kanya sa kasalanan. Kaya napakaganda po ang aral na napapaloob sa Santa Cruz. Sabi nila, pag nadaan ka raw ng simbahan, saan nagde-cross ka? Ibig sabihin ba, doon sa simbahan, sa tapat ng simbahan na kung ikaw ay napapadaan, di ba, nagbabiyahe ka, o naglalakad, mayroon kang multo na nakikita doon? Mayroon bang demonyo doon sa simbahan? Bakit ka nagsasayang ng at pinapalayas mo ang demonyo? Mali. Ang ating pag-aantanda po ng krus, sa harap ng simbahan, bago tayo manalangin, bago tayo bumaba ng tahanan, bago tayo lumabas ng tahanan, bago tayo, ano pa man ang gusto natin gawin, na nag-antanda lang tayo ng cross, kagaya ng aking sinabi kanina, pinaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng cross na kanyang ginamit upang mahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Kaya, hindi tama, hindi totoo na dahil sa ating pag-antanda ng cross, ginugulitan natin yung pagpapasakit ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang wagas at di malirik na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya naman tayo ay nag-antanda ng cross upang lagi natin gunitain ang kanyang mga ginagawa para sa atin. Sabi ng mga ibang sikta, yung cross daw ay lagi natin inaalala na si Jesus ay nakapako. Hindi na raw napako si Jesus dahil nabuhay na ng muli. Tama naman, nabuhay ng muli ang ating Panginoon. Hindi natin inaalaala yung pasakit lang ni Jesus dun sa pagkapako, kundi yung kanyang ginagawa, bakit siya napako doon, at yun ay dahil sa pag-ibig, yun po yung ating ginugulita o pinapahalagaan. Kaya naman mga kapatid, ang tanda ng cross ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Sa bawat samahan ay mayroon pong tinatawag na external na pagkakakilanlan. No? Tayo mga bilang Kristiyano Katoliko, kahit sa ang parte ng mundo, malalaman mo ang isang tao na Katoliko niyan pag nakikita mo siyang nagsasign of the cross. Sapagkat mayroon mga ibang sikta na mayroon din cross, subalit hindi sila nag-aantanda ng cross. Mayroon lang silang cross. Pero yung cross nila, walang tao. Walang Kristo na kabayubay doon sapagkat para sa kanila nga ay hindi na nakapako ang Panginoon. Subalit tayo, kaya mayroon tayong Kristo na kabayubay sa cross upang lagi nating maalala yung dakilang pag-ibig niya sa atin. Kaya nga tuwing mahal na araw, ginugulitan natin yung mga pasakit na ginawa ng Panginoon para sa ating kalayaan. At ang pinakamalaking kapistahan nga ng simbahan ay hindi yung pagkapako ni Kristo sa krus, kundi yung kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung Resurrection Sunday. Hindi po yung Pasko ng pagsilang, kasi lahat ng tao ay sinilang, subalit ang Pasko ng pagkabuhay, si Jesus lang yung muling nabuhay. Kaya sa ilang simbahan po natin, mga minamahal kong kapatid, ay ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yun po yung ating ipinagdiriwang pinakamalaking kapistahan ng ating simbahan, sapagkat yun po yung isang malaking biyaya na ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay laban sa kamatayan at nagkaroon ng assurance sa bawat isa sa atin na matapos tayong mamatay ay mayroong muling pagkabuhay. Kaya nga tayo ay mayroong pag-aantanda ng krus. At hindi ho kung kaninong krus yung ating ipinapangaral o ipinagmamalaki mga kapatid.
Kasi, nung si Kristo ay nakabayubay sa krus sa Kalbaryo, mayroong dalawang kasama siya doon na nakapako din sa krus. Pero hindi yung krus nila o kaninong krus pa man yung ating ibinabahagi, kundi yung krus mismo ni Jesus, na kung saan, nung siya nakabayubay sa krus, nakatayo doon ang kanyang ina, ang kanyang lingkod na si Juan, babae, nariyan ang iyong anak. Ang tinutukoy na si Juan, na siyang representante ng iglesia, at kay Juan sinabi niya, anak, nariyan ang iyong ina. So, naging ina po natin ang Panginoong, ang mahal na Birheng Maria, pinagkatiwala ang iglesia sa kanya nung ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus. So, ang mahal na Birheng Maria ay nakatayo sa tabi ng krus ni Kristo. At kung atin pong babalikan, bago po makarating doon sa bundok ng Golgotha, nakasalubong ng isang taong tinatawag na si Simon na taga Cirene. At dahil sa si Jesus ay 3 beses nang nasubasog sa kanyang pagdadala ng mabibigat na krus dahil sa ating kasalanan, ay pinilit ng sundalong Romano na yung krus ni Kristo ay ipapasan ni Simon Cirene. Di ba? So, mayroong krus. Kaninong krus yung pinapasan? Krus ni Kristo. Kaya ang ating pag-aantanda ng cross ay hindi totoong ito'y tanda ng 666 o tanda ng Antikristo, sapagkat pag tayo nag-aantanda ng cross sa ngalan ng Ama, so kaninong pangalan? Amang makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan. Anak, sinong anak? Ang Panginoong Kristo na ating tagapagligtas, at ang Espiritu Santo na siyang patnubay at siyang nagpapaalala sa atin sa mga aral na itunuro sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, nawa ang maiksing panayam ko na ito sa pagsariwa natin sa aral ng ating inang simbahan ay makatulong upang lalong tumatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon, sapagkat ang sabi nga ng Biblia na sa huling panahon maraming darating na nagdadala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, subalit ang aral nila ay hindi mula sa Diyos, kundi ang layunin nito ay iligaw ang maraming mananampalatayang Kristiyano. Hindi lang basta Kristiyano, kundi Kristiyanong Katoliko. Kaya mga minamahal kong kapatid, ako'y umaasa na muling papahalagahan po natin yung aral ng ating inang simbahan. Kaya kung mayroon pong nag-imbita sa inyo ng Bible study, tumatin po kayo para mapanariwa yung tinuturo sa atin ng ating mga katikista ng araw. Tinatalakay po yung mga doktrina ng ating inang simbahan. At ito yung mas napapalalim doon sa mga tinatawag po nating Bible study. Dahil tuwirang ang tinatalakay lamang nito ay tungkol sa ating doktrina, dogma ng ating inang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na niloob mo na ikaw ay mangusap sa amin at ipaalaala na hindi namin dapat ikahiya ang iyong krus, sapagkat ito pala ay kapangyarihan namin na iyong iniligtas. At nawa, ang krus na ito ay maging daan upang kami ay, kagaya ni San Pablo, maging patay sa sanlibutan at mamuhay ayon sa iyong kabanalan. Hindi namin ito magagawa sa sarili po lang namin, kaya sa iyong dakilang habag at pag-ibig, sa iyong grasya, kami ay umaasa na kami ay magtatagumpay. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama mong naghahari at ang Espiritong Banal, isang Diyos mula noon, ngayon at magpa sa walang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, at abangan po ninyo ang kasunod po nating tatalakayin ay marahil ito po yung pinakakumon na atake sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, yung tungkol po sa Diyos-Diyosan o yung idolatry. Kaya sa susunod po na upload, abangan ninyo at inyo pong panoorin na sa ganon muling mapanariwa, no, yung ating pananampalataya na tinuro ng Panginoon sa pagitan ng ating inang simbahan. God bless us all.